Kamusta po? Ako po si Dr. Emmanuel de la Cruz, PhD, isang espesyalista sa kalusugan ng mga nakatatandang kalalakihan na may higit sa 70 taon ng karanasan sa pagtulong sa kanila na maprotektahan ang kanilang sigla, sirkulasyon at kumpiyansa sa sarili pagdating sa sexualidad. Nakapaglingkod na po ako sa mga veterano ng digmaan, mga retiradong CEO at mga lolo mula sa iba't ibang antas ng buhay, at narito po ako para ibahagi sa inyo ang mga bagay na karaniwang hindi sinasabi ng ibang doktor. Isang 73 taong gulang na lalaki, tawagin natin siyang Mang Cesar, ang natagpuang walang buhay sa kanyang silid tulugan. Walang atake sa puso, walang stroke, iisang simpleng gawain lamang ang masturbasyon. Isang bagay na ginagawa na niya sa loob ng maraming dekada. Ngunit ng gabing iyon, ito ang naging sanhi ng kanyang pagpanaw. Marahil nasabihan na kayo na ito'y ligtas, hindi nakakapinsala at maaaring malusog pa nga. At sa maraming taon, totoo po iyan. Ngunit pagtuntong ng edad 70, ang dating normal ay maaaring biglang maging mapanganib. Iyan po ang kabalintunaan dahil iba na ang pagtugon ng inyong katawan ngayon kahit sa mga bagay na dati pangkaraniwan na. Sa paliwanag na ito, ibubunyag ko ang 4 na tahimik na pagkakamali na nagagawa ng mga nakatatandang lalaki habang nagsasalsal, mga pagkakamaling dahan-dahang pumipinsala sa inyong puso, nagpapabara sa inyong mga ugat, at unti-unting kumikitil sa inyong sigla. Higit sa lahat, ituturo ko kung paano ito maiiwasan at mapoprotektahan ang inyong lakas, kaligtasan at kumpiyansa. At huwag po kayong mag-skip dahil ang ikatlong pagkakamali, ang halos lahat ng lalaki ay nagagawa, at ito rin ang pinakamalamang na magdadala sa inyo sa ER. Simulan na po natin. Bago tayo dumako sa 4 na kritikal na pagkakamali, siguraduhin po ninyong nakasubscribe na kayo at naka-on ang bell para hindi ninyo mapalampas ang anumang aralin sa kalusugan na espesyal na idinisenyo para sa mga kalalakihang nasa edad 70 pataas. At kung ang paksang ito ay mahalaga para sa inyo, pakitype ang isa sa comments sa ibaba. Kung hindi naman itype ang 0. Ang inyong puna ay makakatulong sa akin na lumikha ng nilalaman na tunay na makapaglilingkod sa inyo. Hindi ko na po kayo paghihintayin. Dumako na tayo agad sa una sa 4 na tahimik na pagkakamali na madalas gawin ng mga lalaking lampas 70 anyos habang nagsasalsal. Bawat isa ay maaaring mukhang maliit kahit na hindi nakakapinsala, ngunit sa paglipas ng panahon, maaari itong tahimik na makaapekto sa inyong sirkulasyon, kumpiyansa at kalidad ng buhay. Simulan natin sa unang pagkakamali. Unang pagkakamali, pagsasalsal kapag kayo ay pisikal na mahina o pagod. Unang pagkakamali, pagsasalsal kapag kayo ay pisikal na mahina o pagod. Sa unang tingin, mukhang hindi ito delikado. Marahil ay nagkaroon kayo ng mahabang araw, hindi nakatulog ng maayos, o katatapos lang ng mabigat na gawain sa bakuran o paglalakad sa kanto. Pagod kayo, medyo masakit ang katawan, ngunit iniisip ninyo na ang kaunting paglilibang ay makakatulong para makapag-relax bago matulog. Tila ito ang natural na gawin. Ngunit narito ang katotohanan na walang nagsasabi sa inyo ang masturbasyon kahit sa mga pribadong sandali ay nagdudulot pa rin ng pisikal na stress sa inyong katawan.
At kapag lampas 70 na kayo, ang epekto ng stress na iyon ay higit na malaki kaysa dati. Sa ating pagtanda, ang ating cardiovascular system o sistema ng puso at daluyan ng dugo ay mas nagsisikap para mapanatili ang normal na paggana. Ang puso ay hindi nagaanong episyente sa pagbomba, ang mga ugat ay nawawalan ng pagka-flexible at ang presyo ng dugo ay madalas na hindi na gaanong matatag. Kapag kayo ay pagod o ubos na, ang reserbang lakas ang inyong sistema ay nasa ilalim na ng stress. Idagdag pa ang tumaas na tibok ng puso, tensyon sa kalamnan at pangangailangan sa daloy ng dugo na kaakibat ng masturbasyon at maaaring nailalagay ninyo ang inyong katawan sa isang peligrosong sitwasyon nang hindi ninyo namamalayan. Ang panganib ay hindi lamang teoretikal. Marami na akong nakatrabahong nakatatandang lalaki na nagulat na nakaramdam ng pagkahilo, pagkalito o hirap sa paghinga pagkatapos ng mga pribadong sandali. Sa ilang kaso, biglang tumaas ang kanilang tibok ng puso. Ang iba naman ay nakaramdam ng kakaibang paninikip sa dibdib o kakapusan sa hininga na hindi pa nila naranasan noon. Isang lalaki, 74 anyos at maayos naman ang kalusugan, si Mang Kiko, ang bumagsak sa kanyang banyo matapos magsalsal ng hating gabi pagkatapos ng mahabang araw ng paghahardin. Naubos na ang lakas ng kanyang katawan at ang huling tulak na iyon na dapat sana'y sandali ng ginhawa ay nauwi sa isang emergency. Ang hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga lalaki ay sa mga pagkakataong pagod o dehydrated ang kakayahan ng katawan na kontrolin ang presyo ng dugo ay nagiging hindi matatag. Ito ay maaaring humantong sa postural hypotension kung saan ang masyadong mabilis na pagtayo o pag-upo habang o pagkatapos ng orgasmo ay nagdudulot ng mapanganib na pagbaba ng presyon ng dugo. Kasabay ng natural na paglabas ng tensyon, ito ay maaaring magdulot ng pagkahimatay, pagkahulog o kahit na mga komplikasyon sa puso. Ang emosyonal na epekto ay kasing halaga ring unawain. Maraming nakatatandang lalaki ang takot pag-usapan ito. Ang ilan ay nahihiya na ang isang simpleng bagay ay maaaring humantong sa mga komplikasyon. Ang iba naman ay binabalewala ito, iniisip na hindi na mauulit iyon o pagod lang ako noon. Ngunit ang tunay na panganib ay nasa pag-uulit ng gawi nang hindi kinikilala ang pattern. Sa paglipas ng panahon, ang pagpilit sa inyong katawan, kapag ito'y humihingi ng pahinga, ay unti-unting sumisira sa inyong kakayahang bumangon. Pinapataas nito ang inyong panganib sa cardiovascular strain, nakakagambala sa hormonal balance, at nakakaapekto sa inyong kakayahang makaramdam ng kumpiyansa, koneksyon at kontrol. Para maiwasan ito, mahalagang piliin ang mga sandali ng intimasya kapag ang inyong katawan ay nakakaramdam ng sigla at kahandaan, hindi kapag kayo ay pagod na pagod. Pakinggan ang inyong enerhiya. Uminom ng tubig. Umupo. Huminga. Hayaan ang inyong katawan na nasa kalagayan ng kaginhawaan, hindi pagkaubos. Ang simpleng pagbabagong ito ay maaaring maprotektahan ang inyong kalusugan, mapanatili ang inyong stamina, at gawing mas kasiyasya at ligtas ang karanasan. Dahil ang tunay na layunin ay hindi lamang kasiyahan, ito'y mahabang buhay. At bawat maliit na desisyon
na inyong ginagawa ngayon ay nakakaapekto kung gaano kayo kalakas kakayahan at kasigla bukas. Ngunit kung nagulat kayo roon, hintayin ninyo ang ikalawang pagkakamali dahil wala itong kinalaman sa inyong katawan, kundi sa kung paano tinutugunan ng inyong isipan ang gawain. Ikalawang pagkakamali, pagmamadali sa gawain. Nang walang presensyang mental o emosyonal, ikalawang pagkakamali, pagmamadali sa gawain nang walang presensyang mental o emosyonal. Para sa maraming lalaking lampas 70, ang masturbasyon ay nagiging mas parang rutina kaysa isang sandali ng koneksyon. Ginagawa ito ng mabilis, madalas sa katahimikan, itinago na parang isang bagay na dapat ikahiya. Ang mga taon ng panghuhusga ng lipunan, pagkakasala sa relihiyon o paniniwala na ang mga matatandang lalaki ay hindi na dapat magtuon sa intimasya, ay maaaring bumuo ng isang tahimik na pader ng hindi pagiging komportable. Kaya sa halip na yakapin ang gawain ng may kamalayan, marami ang nagmamadali rito, tinatrato ito na parang isang ugali na kailangang tapusin sa halip na isang karanasang nararapat bigyan ng pansin. Ang padalos-dalos na paraang ito ay lumilikha ng mas maraming pinsala kaysa sa inaakala ng karamihan. Kapag minamadali ninyo ang gawain, ang inyong nervous system o sistema ng nerbiyos ay hindi nagkakaroon ng pagkakataong lubusang makapag-relax. Sa halip, nananatili ito sa estado ng bahagyang stress na nag-a-activate sa fight or flight response ng inyong katawan. Ang inyong paghinga ay nagiging mababaw, ang inyong mga kalamnan ay naninikip, ang inyong isipan ay nagiging abala. Lahat ng ito ay nagpapasikip sa inyong mga daluyan ng dugo, nililimitahan ang sirkulasyon, at naglalagay ng hindi kinakailangang stress sa inyong puso at prostate. Ang katawan ay binibigyang kahulugan ang tensyong ito bilang panganib, hindi kasiyahan. Mas malala pa, ang emosyonal na pagkakahiwalay ay maaaring mabuo sa paglipas ng panahon. Ang dating pinagmumulan ng ginhawa at intimasya ay nagiging isang mekanikal na gawain na walang pakiramdam ng katuparan. Ang mga lalaki ay nagsisimulang mag-ulat na nakakaramdam ng pamamanhid, emosyonal na pagkakalayo o kahit na pagkairita pagkatapos. At dahil minamadali ang gawain, nababawasan ang kalidad ng daloy ng dugo sa arena. Sa paglipas ng panahon ay maaaring mantong sa hirap sa pagpapanatili ng paninigas, na bawasang sensitibidad at mas matagal na oras ng paggaling. Hindi ito dahil lamang sa edad. Ito'y dahil ang gawain ay kulang sa pangangalaga at intensyon. Sinusubukan ng ilang lalaki na ayusin ito sa pamamagitan ng mas malakas na pagtulak o pagdagdag ng estimulasyon. Iniisip na kailangan lang nila ng mas matinding puwersa. Ngunit nagdaragdag lamang iyon ng mas maraming stress sa katawan. Ang tunay nilang kailangan ay ang magdahan-dahan, huminga ng malalim at maging lubos na naroroon sa sandali. Kapag pinapayagan ninyo ang inyong sarili na makaranas ng kasiyahan, ng may kamalayan, ang inyong nervous system ay nagre-relax. Bumubukas ang mga daluyan ng dugo. Bumubuti ang sirkulasyon, mas madaling tumutugon ang inyong katawan, at ang inyong isipan ay nakakaramdam ng kapanatagan sa halip na pagmamadali. Nakita ko mismo ang pagkakaibang nagagawa nito. Ang mga nakatatandang lalaki
na gumagamit ng mas mabagal at mas may kamalayang paraan ay madalas na nag-uulat ng pinabuting kalidad ng paninigas, mas mahimbing na tulog, nabawasang pagkabalisa at panibagong pakiramdam ng emosyonal na koneksyon sa kanilang sarili. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito'y tungkol sa pagiging naroroon. Ang inyong katawan ay may kakayahan pa rin para sa kasiyahan, ngunit kailangan nito ang inyong atensyon, hindi ang inyong presyon. Kaya kung napapansin ninyong nagmamadali kayo tanungin kung bakit, sinusubukan nyo bang matapos bago may makapansin? Nahihiya ba kayo? Tinatrato nyo ba ang inyong sarili na parang hindi na ninyo karapat-dapat ang buong karanasan ng intimasya dahil lamang sa tumanda na kayo, karapat-dapat po kayo sa mas mainam kaysa riyan? Ang inyong katawan at isipan ay karapat-dapat pa rin sa atensyon, pangangalaga at respeto. Hayaan ninyo akong magtanong kailan ang huling beses na nagdahan-dahan kayo at tunay na pinayagan ang inyong sarili na makaramdam hindi lamang pisikal kundi pati emosyonal. Kung matagal na marahil oras na para muling tuklasin ang espasyong iyon sa loob ninyo. At kung pag-uusapan ang mga bagay na ating napapabayaan, ang susunod na pagkakamali ay maaaring ikagulat ninyo. Hindi ito tungkol sa bilis o kahihiyan. Ito'y tungkol sa kung saan ninyo ito ginagawa at kung bakit iyon ay maaaring maglagay sa inyong kaligtasan sa seryosong panganib. Ikatlong pagkakamali, pagsasalsal sa mapanganib na posisyon. Ikatlong pagkakamali, pagsasalsal sa mapanganib na posisyon. Karamihan sa mga lalaki ay hindi ito pinag-iisipan. Pagkatapos ng lahat, marahil ay ginagawa ninyo ito sa parehong paraan sa loob ng maraming dekada nakatayo sa shower, nakasandal sa lababo o nakaupo sa gilid ng kama. Ngunit narito ang katotohanan na napapabayaan ng karamihan sa mga nakatatandang lalaki. Ang posisyong pinipili ninyo habang nagsasalsal ay maaaring tahimik na maglagay sa inyo sa seryosong panganib. Sa yugtong ito ng buhay, ang balanse presyon ng dugo at bilis ng reaksyon ay hindi na tulad ng dati. Ang inyong mga kalamnan ay mas mahina, ang inyong sirkulasyon ay mas mabagal, at ang inyong kakayahang makabawi mula sa biglaang paggalaw o pagbaba ng presyon ay mas limitado na. Kapag nagsasalsal kayo habang nakatayo, lalo na sa madudulas na lugar tulad ng banyo, ang inyong katawan ay nasa isang mahinang estado. Nagbabago ang daloy ng dugo, maaaring manigas ang inyong mga tuhod, tumataas ang tibok ng inyong puso, at kung biglang bumaba ang inyong presyon ng dugo, tulad ng madalas mangyari pagkatapos ng orgasmo, kayo ay nasa tunay na panganib na mahimatay o mahulog. Nakita ko na itong nangyari ng napakaraming beses. Iniisip ng isang lalaki na ayos lang siya tatapusin ang gawain tatalikod para umalis at biglang babagsak minsan ay walang anumang babala. Isang kaso na hindi ko malilimutan ay isang 76 taong gulang na Ginoo, si Lolo Berto, na nahimatay sa shower at nabalian ng balakang. Wala siyang dating kasaysayan ng problema sa puso, walang mga babala, ngunit ang kombinasyon ng singaw, pagtayo at post-orgasmic hypotension, biglaang pagbaba ng presyon pagkatapos ng orgasmo ay lumikha ng perpektong unos.
Nag-iisa siya at nakahandusay siya roon ng halos 1 oras bago dumating ang tulong. Ang pinsalang iyon ay nagpabago sa kanyang buhay. Hindi na lubusang bumalik ang kanyang kakayahang kumilos at lahat ng iyon ay nagsimula sa isang simpleng gawain sa maling posisyon. Hindi lamang ito tungkol sa mga bihirang aksidente. Kahit walang mga dramatikong pagkahulog, ang paulit-ulit na pagsasalsal sa mga hindi komportable o walang suportang posisyon ay maaaring maglagay ng patuloy na stress sa inyong ibabang likod, pelvic floor at mga kalamnan sa binti. Sa paglipas ng panahon ito ay nag-aambag sa discomfort paninikip at kahit na nerve compression na ginagawang mas masakit o hindi gaanong epektibo ang intimasya sa hinaharap. At gayunpaman, karamihan sa mga lalaki ay nagpapatuloy dahil sa ugali hindi na pagtatanto kung paano ang kanilang pisikal na postura sa mga sandaling ito ay dahan-dahang kumakalaban sa kanila. Ang inyong katawan sa edad na ito ay nangangailangan ng katatagan, kaligtasan at suporta. Ang pag-upo sa isang komportable at nakaka-relax na posisyon ay hindi lamang isang luho. Ito ay isang pangangailangan. Ang pagkakaroon ng inyong mga paa na nakasayad, ang inyong likod na suportado, at ang inyong kapaligiran na ligtas ay nagbabawas ng stress, nagpapabuti ng daloy ng dugo, at nagpoprotekta sa inyo mula sa biglaang pinsala. Ang isang pag-aayos na ito ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng isang mapayapang sandali at isang pagpunta sa emergency room. At huwag nating kalimutan ang emosyonal na aspeto. Ang isang ligtas at intensyonal na kapaligiran ay lumilikha ng pakiramdam ng kapayapaan at ginhawa. Hindi na kayo nagmamadali o nagtatago. Inaalagaan ninyo ang inyong sarili sa paraang nagpapakita ng dignidad, hindi panganib. At ang pagbabagong iyon sa kaisipan tungo sa may kamalayang paggalang sa sarili ay maaaring magbago ng lahat tungkol sa kung ano ang inyong nararamdaman, kapwa pisikal at emosyonal. Kaya hayaan ninyo akong magtanong, kailan ang huling beses na tunay ninyong isinaalang-alang ang inyong kaligtasan sa mga pribadong sandaling ito? Binibigyan ba ninyo ang inyong katawan ng suportang kailangan nito o ginagawa lang ninyo kung ano ang palagi ninyong ginagawa at umaasa na walang mangyayaring masama dahil ang susunod na pagkakamali ay hindi pisikal? Mas malalim ito. Ito'y tungkol sa pagbabalewala sa mga tahimik na senyales na sinusubukang ipadala ng inyong katawan sa loob ng ilang buwan, marahil kahit na mga taon. At ang pagpapabaya sa mga ito ay maaaring magdulot sa inyo ng higit pa sa inyong inaakala. Ika-4 na pagkakamali, pagbabalewala sa mga pagbabago sa pakiramdam o paggana ng katawan. Ika-4 na pagkakamali, pagbabalewala sa mga pagbabago sa pakiramdam o paggana ng katawan. Habang tumatanda ang mga lalaki, ang mga bahagyang pagbabago sa kung paano tumutugon ang kanilang katawan ay madalas na hindi napapansin o mas malala binabalewala. Maaari ninyong mapansin ang bahagyang pagkaantala sa pagka-arouse, mas mahinang paninigas kaysa karaniwan o mas matagal bago marating ang orgasmo. Marahil ang sensasyon ay hindi na kasing tindi o mas kaunti ang inyong kasiyahan pagkatapos. Para sa maraming nakatatandang lalaki, ang mga pagbabagong ito
ay tila bahagi lamang ng pagtanda, isang bagay na tahimik na tatanggapin at lilipas na lang. Ngunit ang kaisipang iyon, ang pagbabalewala o pagmamaliit sa mga pagbabago sa sexual na paggana ay isa sa pinakamalaking pagkakamali na maaari ninyong gawin. Ang mga senyales na ito ay hindi basta-basta. Hindi ito normal lang na pagtanda na kailangan ninyong tiisin. Kadalasan ito ay mga maagang babala mula sa inyong katawan, mga indikasyon ng mga pinag-uugatang issue tulad ng mahinang sirkulasyon, hormonal imbalance, pinsala sa nerbiyos, o kahit na maagang yugto ng problema sa prostate. At habang mas matagal ninyo itong binabalewala, mas malaki ang panganib na lumala ang mga isyung iyon sa paglipas ng panahon. Minsan ay tahimik at hindi na maibabalik. Nakipag-ugnayan na ako sa daan-daang nakatatandang lalaki na lumapit sa akin lamang kapag malala na ang sitwasyon. Ang nagsimula bilang maliit na pagbaba sa sensasyon ay humantong sa ganap na erectile dysfunction. Ang nagsimula bilang kaunting pag-aatubili sa pag-ihi ay naging panggabi-gabing abala, sakit sa pelvic area, o kahit na diagnosis ng benign prostatic hyperplasia o sa mga bihirang kaso cancer sa prostate. At kapag tinanong ko sila kung kailan nagsimula ang mga sintomas, palagi nilang sinasabi, matagal na, pero akala ko bahagi lang ng pagtanda. Ang pag-aakalang iyon ay mapanganib. Oo, ang pagtanda ay nagdudulot ng mga pagbabago, ngunit ang katawan ay laging nagsasalita bago ito masira. Bumubulong ito ng mas maliliit na senyales bago pa ito sumigaw ng malalaking kahihinatnan. Ang pagbaba sa sexual na sensitibidad, hirap sa pagpapanatili ng pagka-arouse o mga pagbabago sa pattern ng ejaculation ay hindi lamang pisikal na abala. Ito ay mga mensahe. Ang inyong vascular system sistema ng mga ugat, nervous system sistema ng nerbiyos, at endocrine system sistema ng mga hormone ay lahat kasangkot sa sexual na paggana. Kapag may mali, ito ay isang pulang bandila na maaaring may iba pang mali. Ang lalong nagpapalala sa pagkakamaling ito ay ang kahihiyan o pagkapahiya na nararamdaman ng maraming lalaki kapag nagsisimula na nilang mapansin ang mga pagbabagong ito. Sa halip na humingi ng tulong o magtanong, itinatago nila ito. Nagkukunwari silang hindi ito nangyayari. Lumalayo sila. At sa paggawa nito, hindi lamang nila naaantala ang posibleng paggamot, nagsisimula rin silang mawalan ng kumpiyansa, intimasya, at ang pakiramdam ng koneksyon sa kanilang sariling katawan. Ang magandang balita ay ito ay maaaring mabago. Kapag binibigyang pansin ninyo ang mga senyales ng inyong katawan, kapag itinigil ninyo ang pagbabalewala sa mga bagay bilang pagtanda lang, maaari kayong gumawa ng maaga at epektibong aksyon. Maging ito man ay pagbisita sa isang doktor na dalubhasa sa kalusugan ng kalalakihan, ilang pangunahing pagsusuri sa dugo o maliliit na pagbabago sa dieta, ehersisyo o rutina, mayroon kayong higit na kontrol kaysa sa inyong inaakala. Maraming kondisyon, kapag naagapan, ay mapapamahalaan o kahit na maibabalik, ngunit kung handa lamang kayong makinig, dinala kayo ng inyong katawan sa loob ng 70 to 75, marahil kahit 80 taon. Karapat-dapat ito sa inyong atensyon, hindi lamang kapag may nasira
kundi kapag una itong nagsimulang bumulong. Huwag balewalain kung ano ang sinusubukang sabihin ng inyong katawan dahil madalas ang mga tahimik na senyales na iyon ang inyong tanging babala. At ngayong alam na ninyo ang 4 na pinakakaraniwang pagkakamali na ginagawa ng mga lalaki pagkatapos ng 70 oras na, para itanong ang mas malaking katanungan. Paano ninyo babaguhin ang lahat ng ito? Paano ninyo poprotektahan ang inyong sirkulasyon, muling aangkinin ang inyong kumpiyansa at susulitin ang mga darating na taon? Pagsamasamahin natin ang lahat. Muling pag-angkin ng intimasya, paggalang sa inyong mga taon, isang bagong kabanata ang nagsisimula ngayon. At ngayong narinig na ninyo ang katotohanan ng malinaw, mahinahon at walang pagpapaganda. Oras na para huminto sandali at tanungin ang inyong sarili. Ano ang gagawin ninyo sa kaalamang ito? Dahil hindi lamang ito 4 na hiwalay na pagkakamali. Ito ay mga refleksyon ng isang mas malalim na katotohanan. Isa na maraming lalaking lampas 70 ang tahimik na nabubuhay araw-araw. Isang katotohanan kung saan ang intimasya ay nagiging minadali, kung saan ang mga pribadong sandali ay ipinagwawalang bahala, kung saan ang kaligtasan ay napapabayaan, at kung saan ang mga banayad na senyales ng katawan ay isinasantabi sa katahimikan. Ngunit ang pagtanda ay hindi binabawasan ang inyong halaga. Hindi nito ginagawang hindi gaanong mahalaga ang inyong mga pangangailangan. At tiyak na hindi ito nangangahulugang kailangan ninyong mabuhay na hiwalay sa inyong sariling katawan o sa kasiyahan at kumpiyansa na dating madaling dumating. Sa katunayan, ang yugtong ito ng buhay ay nangangailangan ng higit na karunungan, hindi kabawasan. Higit na presensya, hindi kabawasan. Higit na tapang na gawin ang mga bagay ng iba hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pangangalaga. Nakita na ninyo kung ano ang maaaring mangyari kapag binabaliwala ang mga pagkakamaling ito. Nagbahagi ako ng mga kwento, mga totoong kwento ng mga lalaking tulad ninyo. Ang ilan ay nagbayad ng halaga. Ang iba naman ay nagbago ng landas. At kung may isang mensahe na nag-uugnay sa lahat ng ito, ito iyon. Nasa inyo pa rin ang kontrol. May kakayahan pa rin kayong gumawa ng mga pagpiling magpoprotekta sa inyong puso, inyong sirkulasyon, inyong kumpiyansa at inyong dignidad. Isipin kung gaano kadalas ninyong sinabi sa inyong sarili, ayos lang ako o wala lang ito. Isipin kung gaano kadali na ulitin ang parehong rutina, pagsasalsal habang pagod, pagmamadali sa gawain, pagtayo sa hindi ligtas na posisyon o pagbabaliwala sa mga pagbabago sa sensasyon dahil lang iyon ang palagi ninyong ginagawa. Ngunit paano kung ang paggawa ng palagi ninyong ginagawa ang mismong pumipigil sa inyo? Paano kung ang tahimik na rutinang iyon ay dahan-dahang kumukuha ng inyong lakas, inyong balanse, inyong intimasya bawat sandali? Hindi iyon pagtanda. Iyon ay pag-iwas. At hindi kailangang maging ganyan ang inyong kwento. Karapat-dapat po kayo sa mas mainam. Karapat-dapat kayong makaramdam ng kaligtasan sa inyong sariling balat, makaramdam ng kumpiyansa sa inyong katawan, makaranas ng koneksyon at intimasya kahit na sa inyong sarili lamang, sa paraang nag-aangat, hindi umuubos. Nagsisimula iyan sa kamalayan
sa pakikinig sa inyong katawan, sa pagpili ng tamang sandali, tamang kaisipan, at tamang kapaligiran, sa pagiging handang pag-usapan ang mga bagay na ikinahihiya ng iba na aminin. At oo, nangangahulugan ito ng pagbibigay galang sa inyong nagbabagong katawan, hindi sa pamamagitan ng pagsuko, kundi sa pamamagitan ng pag-angkop sa paraang nagpapakita ng karunungan, hindi kahinaan. Nais kong tandaan ninyo ang isang bagay na napakahalaga. Ang layunin ay hindi lamang ang mabuhay hanggang sa katandaan. Ito ay ang mamuhay ng lubusan. Dito ang dumaan sa kabanatang ito, hindi sa takot o katahimikan, kundi ng may kumpiyansa, kalinawan, at respeto sa buhay na inyong itinayo at sa katawang nagdala sa inyo rito. Bawat sandali ng sariling intimasya ay maaaring magdagdag sa lakas na iyon o tahimik na kumuha mula rito. Ang pagpili palagi ay nasa inyo, kaya dalhin ninyo ang natutunan ninyo rito ngayon. Hayaan itong hamunin kayo. Hayaan itong baguhin ang inyong pananaw. Hayaan itong gabayan kayo tungo sa mas mabubuting mga gawi na nagpapalusog sa halip na umuubos. Maging ito man ay pag-upo sa halip na pagtayo, pagdahan-dahan sa halip na pagmamadali, o pagbibigay pansin sa halip na pagbabalewala. Ang maliliit na pagbabagong ito ay gumagawa ng napakalaking pagkakaiba. At higit pa sa pagprotekta sa inyong katawan, ang ginagawa nito, ibinabalik nito ang inyong kapayapaan ng isip. Hindi ito tungkol sa pagsuko sa kasiyahan. Ito'y tungkol sa muling pag-angkin nito sa inyong sariling mga termino ng may kamalayan, may kaligtasan, may intensyon, at may respeto na nararapat sa inyong katawan, inyong mga taon, at inyong mga karanasan. Narito pa rin kayo, natututo pa rin, lumalago pa rin. At iyan mismo ay isang tahimik na tagumpay. Hayaan itong maging makabuluhan. Hayaan itong manguna sa daan pasulong. Bilang isang doktor na inilaan ang kanyang buhay sa kalusugan ng mga nakatatandang lalaki, ang pinakamahalagang aral sa buhay na maibabahagi ko sa inyo ay ito: ang pagtanda ay hindi tungkol sa pagsuko, kundi sa adaptasyon at patuloy na paggalang sa sarili. Ang inyong katawan ay isang panghabambuhay na kasama. Pakinggan ito, igalang ito, at huwag kailanman huminto sa pagtataguyod para sa inyong sariling kapakanan. Ang kapangyarihang mamuhay ng maayos ng may dignidad at sigla ay nananatili sa inyong mga kamay anuman ang inyong edad. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo, kahit sa maliit na paraan, inaanyayahan ko kayong gumawa ng isang simpleng aksyon ngayon. Maging ito man ay pag-aayos ng inyong rutina, mas malalim na pakikinig sa inyong katawan, o simpleng pagkilala na mahalaga pa rin ang inyong mga pangangailangan, ang unang hakbang na iyon ay makapangyarihan. I-type ang handa na sa comments sa ibaba kung handa na kayong igalang ang inyong kalusugan at inyong mga taon ng may higit na pangangalaga. At kung nakatulong sa inyo ang paliwanag na ito, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe para sa higit pang mga aralin sa kalusugan na angkop para sa inyo, at ibahagi ito sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya na maaaring makinabang din. Ang inyong kwento, inyong boses, at inyong mga pagpili ay mahalaga hindi lamang sa inyo,
kundi sa iba pang tumatahak sa katulad na landas. Sama-sama maaari nating basagin ang katahimikan tungkol sa pagtanda, intimasiya at lakas. Salamat po sa inyong panunood, sa pakikinig at sa pagpiling mamuhay sa mga taong ito ng may karunungan at intensyon. Hindi po kayo nag-iisa at ang inyong pinakamagagandang araw ay maaari pa ring nasa hinaharap.